i-deport pabalik sa China ang may 100 dayuhan na nahuli sa sinalaki na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac noong Marso. Front daw ng mga ito ang pagiging Pogo workers pero mga scammer pala. Former Bamban Tarlac Mayor Alice Go is disqualified from holding a government post after a Manila court declared her undoubtedly a Chinese citizen. In a decision dated June 27, the Manila Regional Trial Court Branch 34 granted the co-warrant. Guilty. Ito ang hatol ng Pasig Regional Trial Court Branch 167 kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa isang tahimik na bayan sa Tarlac, may isang pangalang biglang sumikat, lumaki at naging sentro ng malaking iskandalo. Ito ay si Alice Go, isang babaeng halos walang nakakakilala, walang malinaw na pinagmulan at walang matatag na kwento ng pagkabata. Ngunit mabilis na nakakyat sa posisyon bilang alkalde. Simula nga po nung nagkaisip na ako, nagbinata, nasa Bamban kami. Ang mga tao dito sa Bamban, karamihan mga magsasaka. Wala namang masyadong hindi magandang nangyayari. Simple lang ang mga tao. Una nang makilala si Alice Go, yun nga, siguro mga, kasi 12, parang tingin ko 12 taon pa lang siya noon eh. Pinatawag yung mga matanda, mga senior citizen dito, para bigyan kami ng relief, pamasko. Pinagyayakap na yung mga matatanda, mabait siya. Doon ko yung pangpalaya namin doon. Katabing, ayan, binili yung kuwan ko. Yung lupang konti. Yung sinimpul ko. Yun, nakilala ko. Kaganda. Dito kuwan. Kung yung may lupa ko, punta dyan. Naligo dyan. Dito, wala ko na sarili sa biyabas. Ba't mo kain ng biyabas? Ay. Noon nakilala ko siya, around 14 years old. Alice, noon, meron silang poultry, babuyan, na tinetrain ng daddy niya sa business. Nandito naman po tayo ngayon. Sa harap ng publiko, kilala si Mayor Go bilang isang masipag, maayos, at epektibong leader. Marami ang humahanga sa kanyang estilo ng pamamahala, tahimik, disiplinado, at tila nakatuon lamang sa kapakanan ng kanyang nasasakupan. Sa kabila ng mga kontrobersiyang bumabalot kay Alice Leal Go, may isang aspeto ng kanyang pagkatao na bihirang pag-usapan, ang mga ulat at testimonya ng kabaitan na nakita ng ilang taong malapit sa kanya. Sa episode na ito, susuriin natin ang mga pananaw na nagsasabing si Alice Go ay isang mabait at mahinahong tao, batay sa mga personal na karanasan ng kanyang nakatrabaho at nakakakilala. Yung binili niya sa amin, parma yun, ng baboy. Tapos yun, pinuntaan si nanay sa naging na si nanay, pinuntaan. Na sinabi niya nga, tatakbo siya ng gano'n, mayor. Nung tumakbong mayor siya din sa Taco, Sangguniang Bayan member, noong 2022. Ang ginawa naming pangangampan sa kanya, dahil hindi pa masyado kilala dito sa Alice, ilan pa lang may kakilala sa kanya. Ang ginawa namin, 3 months before, lumalabas na siya, tuwing umaga, naglalakad, parang house to house, nagdadala kami ng mga lugaw. Ang pagkakita ko doon sa helicopter, nung proclamation rally namin noon, siyempre, nagkagulo yung mga tao,
Dahil hindi nila kung sinong nakasakay. Nung nakita nila si Alice, siya o na yung si Alice pa lang nakasakay doon sa Maraming salamat po sa suporta ninyo sa buong team ko ni Alice Go. Gusto ko po sabihin sa inyo, mahal na mahal ko po kayo lahat. Masaya dahil nakasama namin si Alice. At least magbabago na naman ang Bamban. May bagong leader na tutulong sa bayan namin. Bawi po ako sa inyo sa victory party. Sa victory party, babawi ako. At ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito The first ever lady mayor of the municipality of Bamban. Mayor Alice Diego. Nakita namin yung kanyang panunungkulan na talagang napakaganda. Nung si Alice Go lang ang dumating, nagkaroon ng Jollibee. Noon, walang kung dito, walang mga pagkain na ganyan. Yung pagbabago, yung lahat ng pinangako niya doon sa kampanya niya ay nagawa niya. Pinailawan niya yung buong bayan ng Bamban, nagkailan ng marami, naging maliwanag. At saka yung hospital na birthing station, emergency hospital na ipatayo. Tapos sabi niya, mga investor, andar na. Yun nga, umandar na ang Pogo na may nagtatrabaho na doon sa housekeeping. Ngunit sa likod ng magandang imahe, unti-unti nang lumalabas ang mga impormasyon na nagdudugtong sa kanya sa sari-saring ilegal na aktibidad, mga operasyong matagal nang ikinukubli at hindi alam ng mga taong araw-araw niyang nginingitian sa opisina. Sa mga dokumento, nakasaad na ipinanganak siya sa Pilipinas, ngunit nang sumalang siya sa pagdinig ng Senado, lumabas ang pangalang Guo Huaping, isang Chinese citizen. Kung ito ay totoo, paano siya nakatakbo at nanalo bilang alkalde? Dito nagsimula ang malaking tanong, at dito rin unti-unting gumalaw ang investigasyon. Habang mas lumalalim ang pagsisiyasat, mas dumadami ang hindi may paliwanag. Bakit walang birth records na matibay? Bakit walang malinaw na historya ng pamilya? At bakit walang dating kapitbahay na makakapagpatunay ng kanyang pagkatao? Ipinanganak. Mariing pinabulaanan ng alkalde ang mga dokumento. Pero para masawata ang mga Chinese na iligal na nagtatrabaho at naninirahan sa bansa, pinaiimbestigahan ni ACT-CIS Party List Congressman Erwin Tulfo ang proseso ng pag-i-issue ng Special Resident Retirees Visas at Special Investors Resident Visas. Gusto rin niyang patignan ang delayed birth registrations ng ilang mga Chinese national tulad ni Guo. Kung nagbabayad ba ng tax itong papa niya dun sa kanyang embroidery na para magkaroon ng pera pamana dito kay Mayor Go at pambili niya ng kung ano ng luho or mga helicopters. Attorney Tibayan, including po yung father niya, yung tax returns ng father niya. Well, the father siguro must be here, right? Yes po. Okay. So Mayor Go, so sabi mo may embroidery. Saan po yung embroidery factory? Is that a factory? Yes po, Your Honor. Ano pangalan? QJJ Embroidery po. Nasa Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Okay, ilan ang empleyado po nito? Hindi po ako yung nagmamanage po dun eh. Pero sigurado po ako may empleyado po doon. Okay. Marami po. So siya po ang nagbigay ng kapital sa inyo? Para Yung tatay ko po, nagbibigay po siya ng pera po sa akin. Magkano po ang mabinibigyan ng pera sa iyo? Hindi po siya in a monthly basis po, Your Honor. Pero yung capitalization, di ba nakapagbigay siya kaya ka nakapagpatayo ng mga iba't ibang negosyo? Yung embroidery po, ang nagmamanage po is yung tatay ko po. 14 years old pa lang po ako, nag-umpisa na po ako maghanap buhay, magtrabaho. At every now and then po, binibigyan po ako ng tatay ko po. Pero nagbigay sa iyo ng malaking pera, big chunk of money,
binigyan ka ng father mo. Kaya yun ay nagamit mo para i-invest sa mga negosyo. Opo, Your Honor. Pero hindi po siya biglaan. Unti-unti nagbibigay po siya sa akin. Okay, was that declared to the BIR? Ah, Tapos unti-unti money hanggang sa lumaki at naging enough para makapagpundar ka ng negosyo. Kasi dapat pag nagpundar ka ng negosyo, dapat masabi mo doon kung saan ang source noon. Opo, Your Honor. Ang understanding ko Alice Go, sino ka ba talaga? Habang lalong sumusulong ang investigasyon, mas lumilinaw na ang pagiging maayos na mayor ay maaaring bahagi lamang ng isang mas malalim na plano, isang mukha na ipinapakita sa publiko upang itago ang katotohanan. At kanina narinig ko rin yung mga sagot ninyo. So, nakilala nyo ba ang iyong biological mother? Your Honor, hindi ko po siya nakilala. So, never nyo siya nakilala? Never ko po siya nakilala. Saan nyo nakuha yung kwento na kayo ay anak ng isang kasambahay? Father ko po. Sa father niyo po? Opo. So, ito ay kwento lang ho ng inyong father? Yes po, Your Honor. Okay. Kaya tinago po niya ako sa farm po. Sinabi ba ng father ninyo kung ano po yung nationality ng inyong biological mother? Filipino po. Filipino siya, Opo. sinabi niya. At sinabi niya ang pangalan ay, anong pangalan po nung biological? Amelia Leal po. Amelia Leal po Opo. ang pangalan. Okay. And At kanina ipinakita po ng ating chairperson na si Amelia Leal wala pong birth certificate. Si Angelito Go wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi po sila pinanganak po dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney sa LRA, Attorney Ronnie Tababa, ng PSA pala, sorry, PSA. Name ng PSA. Representative sa PSA. Si Attorney Attorney Ambatali, Sen. Sherwin. Attorney Eliezer. Tama po ba? So, sa mata ng gobyerno, walang pinanganak na Angelito Go at Amelia Leal dito sa ating bansa. Tama po. Tama, wala hong pinanganak. Tama po, Senator. Okay, so yung kanyang claim, storya lang. Maaari po, pero maaari din po na hindi nakapagparehistro yung, may posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga magulang po ni Mayor, o pwede pong mangyari yun. Pero sa ngayon? Pero sa ngayon, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na hindi existing yung mga taong. So hindi existing, nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Yes po. For now, di ba? Okay. Yes, Senator. Gusto ko ma-establish ho yun. At doon po sa birth certificate, pakita ho natin, nalabas ho kanina ito ng ating good chairperson, Senator Risa, na doon sa birth certificate, nakasulat doon, kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero, ang PSA, at tatanong ko ulit si Attorney Eliezer, nag-issue ho kayo ng certificate na walang marriage certificate si Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. Apo. No? So malaking posibilidad rin na itong birth certificate mali po yung nakalagay dyan. O Tama. hindi ho tama ang nakalagay dyan. Tama? Tama po. Alright, sige.
Sa pag-a-apply po PSA to ulit, no? Ito po ay late registration, tama? At nag-apply siya last time na mention 17 years old, pero nung tinignan ko late in dates, 19 years old na siya nung nag-apply ng late registration. Tama ho sa PSA? Attorney Eleazar? Tama po. Okay. And sa pag-a-apply ng late registration, may mga requirements. Correct? Tama po. At may mga salaysay na ibinibigay yung applicant. No? Tama po. So ito po, ang nag-apply dito, tatay niya. Tama po. Hindi po si Mayora. Opo, opo, Mr. Chair. Sa proseso nyo ba? Okay. So mayroong application at itong mga information na nakasulat ho dyan, lahat yan ay base sa information na ibinibigay ng tatay niya. Opo. Dito sa dokumento, Ito po, Honorable Malapit sa Municipal Hall, may isang malawak na compound na konektado kay Guo. Sa papel, ito raw ay isang business processing center. Ngunit nang salakayin ng mga otoridad, natuklasan na ito pala ay isang Pogo Hub, isang malaking operasyon ng online gambling. Ito ang Pogo Hub sa Bamban, Tarlac, isang malawak na lugar na umabot ng 10 hektarya na dating nag-ooperate bilang isang Philippine Offshore Gaming Operator or POGO facility. Naging sentro ito ng kontrobersya matapos masangkot sa iba't ibang iligal na aktibidad, tulad ng human trafficking at mga scam, partikular na ang love scam, kung saan ginagamit ang mga babaeng manggagawa upang makapanghikayat ng pera mula sa mga dayuhang kalalakihan. Ang hub na ito ay pinamunuan ni Alice Go, dating mayor ng Bamban, na kinasuhan ng iba't ibang paglabag, kabilang na ang graft, at kasalukuyang nakatakas na palabas ng bansa dahil sa mga iligal na operasyon na nagaganap dito. Sinalakay ng mga autoridad ang lugar at isinailalim ito sa masusing investigasyon. Sa kasalukuyan, tinitingnan kung maaaring gawing commercial center o opisina ng gobyerno ang lugar na ito bilang bahagi ng plano ng repurposing nito. Ang Pogo Hub na ito ay isang halimbawa ng mga isyong kinakaharap ng bansa pagdating sa mga illegal na Pogo operations na nagdudulot ng malaking problema hindi lamang sa usaping legal, kundi pati na rin sa seguridad ng mga mamamayan. Ikaw, anong masasabi mo sa isyu na ito? Noong Agosto sa taong 2024, naglabas ng desisyon ang Ombudsman. Tanggal sa serbisyo si Alice Go. Wala ng benepisyo, wala ng pwesto, at habang buhay ng pinagbabawalang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Kasunod nito, sunod-sunod ang mga kasong isinampa: perjury, falsification, disobedience, human trafficking, at money laundering. Kasabay nito, ipinaaresto siya ng mga otoridad. Hindi na lamang siya akusado, isa na siyang sospek sa napakalaking sindikato ng krimen. Waping sa mga record ng Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation at sa 5 voters form sa COMELEC. Nilabag umano ni Go ang Omnibus Election Code nang ideklara niya sa kanyang voting records na siya ay Pilipino. We are informing her that there is a complaint against her for material misrepresentation. Kaya napaka-importante itong proseso na ito because it is the right of every person, every citizen to be informed of the nature and cause of the charge against him or her. Ngayong Martes din, inilabas ng Office of the Ombudsman ang desisyon nitong guilty si Go sa kasong grave misconduct na isinampa ng Department of Interior and Local Government. Pinasisibak si Go sa serbisyo ng walang anumang makukuhang benepisyo at pinagbabawal na rin humawak ng kahit anong pwesto sa gobyerno. Nakita ng Ombudsman ang conflict of interest ni Go dahil nanatili siyang presidente ng Baofu na nagpapaupa ng lupa sa mga Pogo, kahit naghain na siya ng Certificate of Candidacy para sa pagkaalkalde ng Bamban, Tarlac. Dahil dito, tumibay pa umano ang mga ebidensyang si Go ang nagplano, bumuo at naging utak ng Pogo operation sa Bamban, Tarlac.
Guilty naman sa kasong conduct prejudicial to the best interest of the service at pinatawan ng 3 buwang suspensyon ng Ombudsman sina Business Permit and Licensing Office Officer Edwin Campo, Municipal Legal Officer Aden Sigwa at kasalukuyang Sangguniang Bayan members. Ipinagbunyi naman ni Senador Risa Ontiveros ang desisyon ng Ombudsman. Sabi naman ni Solicitor General Bernardo Guevara, tuloy ang kanilang co-warrant of petition laban kay Go dahil pwede pa anyang iapela ang hatol ng Ombudsman. Samantala, ikinakasa na rin ng Senado ang mga reklamong disobedience at perjury laban kay Go na hindi pa rin nagpapakita sa mga pagdinig. Wala pang sagot sa mga usaping ito si Attorney Stephen David na abogado ni Go. Dahil kinukonsidera na natanggap ni suspended Mayor Alice Go yung subpoena laban sa kanya, papatak na bukas yung 10 araw na palugit na ibinibigay sa kanya ng COMELEC para maghain ng kanyang counter affidavit doon sa reklamo ng misrepresentation laban sa kanya. Kung hindi siya sasagot o magsusumiti dito, ang ibig sabihin nito, ibinabasura ni Go yung karapatan niya na maipagtanggol ang sarili sa mata ng COMELEC. Sherian Torres, ABS-CBN News, Pambantarlac. Noong Nobyembre sa taong 2025, dumating ang hatol na magtatapos sa lahat. Hinayaan ng korte ang ebidensya, pinakinggan ang mga biktima, sinuri ang mga dokumento, at sa huli, hinatulan si Alice Go ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa qualified human trafficking. Nangyari ang hindi inaasahan. Isang alkalde nahatulan ng isa sa pinakamabigat na krimen sa bansa. Inilapat siya sa Correctional Institution for Women. Doon na niya haharapin ang kanyang kapalaran. Sinentensya ng habang buhay na pagkakakulong si Alice Go at 7 iba pa. Yan ay matapos silang mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo Hub sa Bambantarlac. Live mula sa Mandaluyong City, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, nasa na ngayon si Alice Go? Jiggy, pinag-utos na nga kanina ng korte ang paglipat kay Alice Go mula sa Pasig City Jail patungo dito sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City. Pero sa mga oras na ito, hindi pa natutupad ang kautusan na yan. Kaninang umaga nga ay sa utos ng Pasig RTC Branch 167 ay ipinatupad ang paglipat kay Go matapos siyang mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking. Bukod kay Go ay guilty rin ang 7 iba pang akusado. Nasintensyahan sila ng habang buhay na pagkakabilanggo at pinagmumulta ng tig 2 milyong piso kada kaso. Online na dumalo si Go kanina sa isinagawang promulgation o paghatol. At nag-ugat ang kaso na ito dun sa ni-raid na Pogo Hub sa Bambantarlac noong 1 taon kung saan daang-daang mga Pinoy workers pati mga dayuhan nga yung nasagip. Napag-alaman na si Go yung nag-organize ng human trafficking doon sa Baufuk, doon mismo sa kanyang bayan sa Bambantarlac, at ang mga kasama nga din niya dyan ay yung mga akusado na sina Rachel Malonzo Carion, Jamelyn Cruz at Walter Wongrang. Ang 4 na dayuhang akusado naman ang mismong nagsagawa ng human trafficking. Iyan, ano naging reaksyon ng kampo ni Go dito sa hatol at ano rin yung reaksyon ng ibang opisyal na gobyerno? Jiggy, sa ngayon nga wala pang ibinibigay na pahayag yung legal counsel ni Go at hindi rin natin alam kung ano yung kanilang magiging susunod na legal na hakbang tungkol dyan sa issue na yan. Pero ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ay natuwa nga sa naging resulta ng sentensya at ayon sa kanila malaking bagay daw ito at nakuha nila ang hustisya. Pakinggan natin ang naging pahayag ni PAOK Chief Benjamin Acorda. It is something symbolic para sa bansa to. What we thought before as parang imposible, ngayon napatunayan natin that sa pagkakaisa ng bawat ahensya, pagtutulungan, and with all the dedication and sincerity, nothing is impossible. Ang masasabi ko lang with this victory, it is not just a victory for the government, but a victory for the victims, for the community, and pati na rin sa ibang bansa.
Jiggy, bukod nga kay Acorda, ikinatuwa din ng dalawang senador na sina Risa Hontiveros at Win Gatchalian yung naging desisyon ng korte. Pero ayon kay Hontiveros, may kailangan pang panagutin tungkol sa existence nga nitong illegal na pogo dito sa bansa. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros. We will continue to demand accountability from every government agency that failed in their duties, and we will continue to investigate the full extent of Chinese intelligence operations in our country. Jiggy, ito naman ang naging sabi ni Senator Win Gatchalian sa ibinigay niyang pahayag kanina. No? Itong conviction daw ni Go, isa lamang malaking babala para doon sa mga dayuhan na nananatiling mapamantala sa ating mga kababayan. At iyan, ano pa yung mga ibang kasong nakabinbin laban kay Alice Go? Jiggy, sa ngayon nga si Go ay nahaharap pa sa samut-saring kaso. Patong-patong yan, kabilang dyan yung money laundering, tax evasion, graft and corruption, falsification, pati na rin election offenses. At matatandaan nga natin na noong 2024, tinanggal nga sa pagiging alkalde ng Bamban, Tarlac, itong si Alice Go, nang mapatunayan na siya nga ay isang Chinese at ang kanyang totoong pangalan ay Go Waping. At iyan, sinabi ba ng korte kung ano mangyayari doon sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac? Jiggy, sinabi nga rin kanina ng korte yung forfeiture noong Baofu compound na yan. Ano ibig sabihin? Sasamsamin yan ng pamahalaan at ayon rin sa PAOK, yung lugar na yan, yung mismong Baofu compound ay nagkakahalaga yan ng 6 billion pesos. At dyan ginagawa yung mga illegal na activities kagaya na nga lang nung scamming noon at pati na rin yung mga pogo activities. Bear in mind, this is a 10-hectare compound right in the middle of Tarlac, and meron pong mga malalapit na mga kampo ng mga militar dyan. So I would imagine, pwede pong gamitin ito bilang karagdagang kampo militar ng ating bansa. Yan muna ang latest mula dito sa Mandaluyong. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Yan Suyo live mula sa Mandaluyong. At sa bandang huli, ang tanong ng taong bayan, gaano nga ba kakilala natin ang mga leader na pinagkakatiwalaan natin? Dahil minsan, ang pinakamagandang imahe ay siya ring nagtatago ng pinakamalaking lihim. Kala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo?
to serve the people with integrity. Sabay ng pagtanggi sa mga Aradiskaya sa Justice Department. Is this the new Philippines we dreamed of? A nation ruled by greed, where corruption pulls our strings. But we are no puppets. We are the hands that cut the cords. We rise not as slaves to greed, but as guardians of truth. And together, we claim the